Okay guys, ayusin lang natin. Ayun. Early this afternoon habang nag-check ako ng mga possible na pwede kong pag-reactan na videos at saka mga natatag sa akin. I came across this video coming from necrological service sa Malacanang for Secretary Tutso Ople. So medyo na hindi ko alam, hindi wala, yung mic ko mabagsak. Anyway, so honestly, hindi ko alam kung anong maiisip, mararamdaman, whether may inis, magagalit dito kay Idol Rafi Tulfo. Pag nalaman nyo or narinig nyo yung kwento ng anak ni Secretary Toots Ople. So, ito pa lang si Secretary Toots, nung ginawa siyang cabinet secretary, siya po ay nasa stage 4. And lumalabas based dito sa sinasabi ng anak ni Secretary Toots na siya ay meron ng taning. Ayoko naman pangunahan, pero alika, pakinggan natin. On behalf of the Ople family, Mr. President, we would like to thank you from the bottom of our hearts because you allowed my mom to live her mission by trusting her with a position despite her illness. We know that with stage 4 cancer, which was what she had when you appointed her, that her days were not as long as we would like. And what she really wanted was to have more opportunity to serve and to make an impact and to follow the footsteps of my grandfather, the late Blas F. Ople. So it is with gratitude that I thank you that you saw beyond her illness and you saw through her heart that she really wanted to help your administration be the best that it could be. She told us po na she wanted to serve you at least until December. She said that if she is given the time by the Lord, she feels that it would be enough to set the groundwork for the Department of Migrant Workers so that whoever will succeed her will not have a hard time, and that it is an institution that will also last like the institution that my grandfather built as well. She hoped to make my grandfather proud, but also to aid you in your goals, sir, and she did that till her dying breath. Last week, she was actually talking about coming to work. She talked about the plans that she had, including the Cancer Fund for OFWs, among other projects. And I'm sure whoever her successor is or will be, we hope that her last wishes for the department might be continued. Again, we thank you, sir. And on the Ople family side, she told me to strive to live a life of significance, and to make an impact, to think beyond yourself. And the Ople family will continue her good works through the Ople Center, through our own personal means, with her guidance from heaven. Maraming salamat po sa pagtitiwala, Mr. President, at sa pagkakaibigan nyo sa kanya, at sa lahat po ng mga naging kasama niya sa kabinete. Maraming salamat po. Thank you. So, ayan, yan po ang nag-iisang anak ni Secretary Toots Ople. Now, going back nga naman doon sa nasabing ni Miss Estelle, imaginein mo, no, isa sa mga projects ni Secretary Toots is yung mga OFW na may cancer. Alam niyo, sa totoo lang, marami po akong kakilala na kababayan natin, mga OFW, na sa ibang bansa na nagpapagamot. Ayaw umuwi dito dahil wala nga pong tutulong sa kanila sa pagpapagamot nila ng cancer. I know a couple of people, a couple of Filipinos na na-diagnose po ng breast cancer. Ayaw po nilang umuwi dahil nga hindi magiging enough yung funds nila, yung pera nila. Halimbawa na lang po sa amin sa UAE, pag ikaw may insurance, pati po yung pagpapagamot niyo sa cancer, sinasagot po ng insurance nyo. If not the insurance, possible po ang gobyerno ng UAE. And looking back, mas marami pa pong naging achievements si Secretary Toots Ople as the Secretary of the DMW even before siya naging secretary ng DMW.
Matagal ko na pong alam na yung about sa Blas Ople Center para sa mga OFW. Ilang dekada na yung dumaan dyan. And despite of her health issues, no, tinanggap niya yung trabaho na yan. Nag-travel siya, and maliban doon, siya yung mga humaharap sa tao pag mayroon ng problema about sa OFW. Tapos ganyan pa siyang banatan, tirahin ni Raffy Tulfo. So kung magko-compare nga tayo, no, gaano ba kalaki ang nagawa ni Raffy Tulfo compare naman sa nagawa ni Secretary Tuts Ople na hindi niya ginagawa ng content para totally makita natin. Kasi guys, kung hindi naman effective itong NGO ni Secretary Tuts Ople, do you really think bibilang yan ng dekada? Imagine niyo dun sa naging service niya sa loob ng DMW, ang daming OFW rin po nagpunta. Hindi natin alam kung anong mga naitulong sa kanila, but they are there. Diba? Hindi pinagkakitaan ni Tuts Ople ang tao sa pagtulong niya. And yet, sa ilang beses, no, na inapak-apakan siya ni Raffy Tulfo. Para saan? Sumikat? Gains? Kaya nga pag-usapan natin gaano ba kalaki ang naging contribution ni dating Secretary Tuts Ople? Gaano ba karami ang naging affected ng mga naitulong niya or nagawa niya o mga programa niya? Mamamatay na lang siya, iniisip pa rin niya yung mga kapakanan ng OFW. Pero ang pinapalakpakan si Raffy Tulfo. Tapos sasabihin ni Raffy Tulfo, marami din siyang karanasan. Marami rin siyang alam. Unang-una sa lahat, what do you know? Karamihan lang naman na lumalapit sa yung OFW, either mga kumabit kay kabit, iniwan ni ganito, pinirahan ni ganyan. Diba? Yun yung common issues topic mo sa Raffy Tulfo. Pero, yung nagkakaroon na silang problema doon, like yung mga visa nila, trabaho nila, at kung ano-ano pa, ano naitulong mo? Anong nagawa mo specifically? Taga-salubong sa airport, pag may namamatay, pabigay-bigay ka na lang ng ilang libo sa mga namatayan. O ngayon, tingnan nyo Ito yung nakakatawa Yung tawag dyan, nasa Raffy Tulfo na. Estudyante, pinas lang ng isang pulis. Which is, ilang araw na to, guys. Ito, guys, 5 days ago. Nasa TikTok na yung issue na yan 5 days ago. Tapos ngayon na kay Raffy Tulfo na. Unang tanong dyan, yung issue ba niya na i-blatter na o nasampahan na ba ng kaso to? Anong ginawa ng mga pulis dito? Ano ba tingin niyo sa Raffy Tulfo in action? Presinto? So ang tanong, bakit ang Raffy Tulfo in action is, alam mo maraming function yung opisina, yung studio ni Raffy Tulfo. Number 1, presinto. Number 2, barangay hall. Number 3, courtroom. No? Tapos yung extension ng RTIA nandun sa Rojas Boulevard, sa likod ng GSIS, ang Senate. Di ba kayo napapagod sa ginagawa ni Raffy Tulfo? Ano ba nagagawa ni Raffy Tulfo? In-extend lang niya ang programa niya sa Senate. Diba? Ito nga, binabanata na naman siya nila Kaayo. Asan si Kaayo? Kanina nandito si Kaayo. Pinapanood ko lang siya kanina sa live niya tungkol dun sa body cam. Diba?
Hanapin natin si Kaayo. Saan yung ano ni Kaayo dito? Yun, pinapanood ko lang kanina yung live niya tungkol sa ang tawag dito. Sa body cam, sa recorded at saka sa live. Diba? I don't know, parang naano lang akong bigla na parang hindi ko alam kung may inis ako, matatawa, mabubwisit. Sira-siraan mo yung tao na nagtatrabaho despite of her health problem para lang bumango ka. Knowing that, mas marami na siyang nagawa na hindi alam ng maraming tao kumpara sa mga pinagagawa mo na wala naman talagang malaking bagay na nagawa. Sa totoo lang. Sa totoo lang tayo, guys, no? Binibida-bida niyo si Raffy Tulfo. Parang nahabag akong bigla kay Secretary Toots Ople. Imagine mo, may sakit ka na, nagtatrabaho ka pa rin para sa sambayanan. Tapos, ang pinapalakpakan sa mga nire-resolve mong issues is si Raffy Tulfo. When in fact, Raffy Tulfo is not doing anything. Hanggang doon sa problemang ginawa niya sa Kuwait. Pumunta ka pa rin ng Kuwait para ayusin yung problema na yan. Knowing that you were terminally ill. Stage 4 cancer. At alam niya na may taning na siya. Inayos lang talaga niya ang DMW. Pagmamahal sa pagsiservisyo sa bayan. Sa mga OFW. I'm not even sure kung naging OFW ba I think she, di ba, naging OFW siya, nagtrabaho siya sa Saudi. Kaya yung pagmamahal niya sa mga OFW, ganun-ganun na lang. Kasi alam niya sa sarili niya yung pakiramdam ng pagiging OFW. Si Raffy Tulfo naging OFW ba yan? Hindi. Oo, nagpunta yan ng Amerika dahil may inasawa. Kung ano ginawa niya doon, hindi ko rin alam. Diba? Ayun lang, guys. I don't know. Ako lang ba yung ganun? O do you feel the same thing? I mean, do you feel the same way? No? Na inapak-apakan ni Tulfo tong si Secretary Toots kahit may sakit na. Nagtatrabaho ng tahimik. At maraming gustong gawin para sa mga OFW. Mantalang si Raffy Tulfo, ano ba nagawa niyan para sa OFW? Mag-iisang taon, magdadalawang taong senador na yan Ano ba nagawa niya sa mga OFW? Maliban sa taga-salubong ng mga kabaong ng bangkay. At gumawa ng problema dun sa Kuwait. At ngayon, hinahamon ng China. Ewan ko. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. I just want to let you know as well na na-appreciate ko yung lahat ng nanonood dito. Ingat po. Have a good night. See you in the next video. Bye guys!